Hi guys, it's me, Shalom, and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago-updates sa mga videos ko. So for today's video, pupunta tayo sa cemetery kasama ang aking papa at mahal kong kapatid at ang aking mahal na anak. So ayun, nandito na nga pala kami sa Malinta. Di ko akalain na may overpass na pala ulit dito. Ang magiging sakay namin ay tricycle at jeep papuntang Arcong Bato. Nandito na nga pala kami sa terminal kung saan ang sakayan na papuntang Tatawid, pero dahil sabi nila pwede na dumiretso sa Arcong Bato, eh sa Arcong Bato na kami bababa. Yun nga lang ay may kamahalan kasi nga special. Hindi na nga rin ako kumontra kasi alam ko naman ang pagod na si papa at hindi ko na siya pinaglakad pa, kaya hindi na rin ako nagsabi na pwede naman sumakay doon sa may kanto at sasakay na lang ng jeep para bumaba sa Arcong Bato. So yun na nga, no, binabaybay na namin papuntang Arcong Bato. Sobrang tagal na rin ang huling punta ko dito, medyo naging busy kasi kaya hindi na rin ako nakakapunta. At hindi ko rin alam na pupunta kami dito. Nagulat na lang ako na nagchat si papa ng umaga habang naka-live ako, kaya pinatay ko na lang yung live ko at nagpaalam ako sa mga viewers ko. So wala talaga akong alam na aalis kami. So nandito na nga pala kami sa Arcong Bato, pinagigilid na lang kami kasi bawal daw dumaan doon dahil may mga huli. Sabi nga pala ni papa, buti na lang hindi siya nagmotor, yung pala may huli, bawal ang bata na walang helmet. Pagkababa namin, tinignan ko talaga agad yung nasa harapan, kaya lang napansin ko parang kakaiba na, hindi na katulad dati na tuwing November 1 ay punong-puno talaga ng mga nagtitinda dito, hindi na katulad dati talaga, kakaiba na, puro ano na lang talaga, bulaklak at pagkain na lang makikita mo dito. Nakakatuwa nga lang kasi marami kang mapagpipilian, lahat ng mga gusto mo ay makikita mo dito, kaya lang sobrang nakakaano dahil baka makaubos ang iyong ipon. Syempre, alam niyo naman ako, food is life, pero lahat ng paborito ko talaga ay makikita ko dito, kaya sobrang nakaka-stress talaga na malala. Kaya lang nakakatawa nga naman yung mga facial reaction nila ay sobrang seryoso at parang iinit ng mga ulo. At yun, may makikita kayo dito ng mga lalaking siomay talaga. Meron din naman mga booth dito na may mga oplang kaluluwa. Hindi ko alam kung tatawa ko, ano irere ako kasi nakita ko. Totoo ba yun? Hindi ko kasi alam kung talagang gumagana yung mga ganyan, and meron kayong makikita dito mga accessories. Meron din ng mga rebranding na mga damit dito. Yan. At syempre nga naman, hindi makakaligtas sa mata ko ang mga malalaking cheese dito. Grabe talaga. Gustong-gusto ko bumili, gustong-gusto ko huminto, pero hindi pwede dahil nagmamadali na rin sila daddy. Kompleto rin naman ang mga turo-turo dito, pati ang mga tuhog-tuhog dito, katulad ng pizza, kikiam, empanada, kwek-kwek, squid ball, kikiam, fries, at iba pa. Ang sarap sana magmukbang dito, pero hindi naman pagkain ang pinunta ko dito, kundi ang mama ko. Meron lang ako napansin dito, yung mga big siomay. Sobrang daming big siomay dito. Nakabili kasi ako ng isang pack ng big siomay, hindi naman masarap. Ewan ko lang kung masarap yung mga tinitinda nila, baka masarap kaya patok dito. Medyo nalungkot nga na naman ako nung nakita ko yung orange na basket kasi hindi ko nga naisali sa Halloween costume si Yana. At yun na nga pala, nandito na pala kami sa loob ng gate. Nakapasok na nga pala kami. Grabe, sobrang dami talagang tao. Eto, natatawa talaga ako dito sa mga magtotropa na to. Nagpicture pa talaga sila sa may gitna. And ayun, puro hagdan na makikita mo dito. Puro mga lalaking may mga hawak ng hagdan. Kasi nagpapabayad sila. Meron din mga nagpipintura at nagpapalettering. Medyo hindi na nga rin ako mapakali kasi hindi na rin ako sanay sa crowded na lugar. Sobrang dami din naman kasing tao. Ano pa nga bang magagawa ko? November 1 nga naman, talagang maraming tao at maraming bibisita sa mga mahal nila sa buhay. Sa mga mahal nila sa buhay na napayapa na. Ikaw, nabisita mo na ba ang puso mo? Ang puso mong patay na patay sa kanya? Joke lang. Si OA. So yun na nga, no, nakakatuwa dahil may mga CR na pala dito. Mukha namang malinis, may pambabae panlalaki, kaya nga lang nakalock. Char, joke lang. Last time na bisita ko kasi may CR naman talaga, pero mga nakalock yung CR, o diba? Para saan pa hindi display nyo yung CR kung hindi naman kayo magpapa-CR rin? Nangaaway ang babae. So pagpasensya nyo muna yung vlog ko kasi hindi ako gagamit ng mga effect muna. Kasi nga naman, nagbabalik loob pa nga lang ako. At pagpasensya nyo na rin kung may watermark tong video na to kasi hindi ko talaga makuha yung ginagamit ko dati na walang watermark. Ewan ko ba, hilig na hilig ko talaga mag-video at mag-take ng mga pictures. Kahit naman walang mga kwenta. Joke lang po. Why so sassy naman ang babae? So ayun, iikot-ikot ko lang pala kayo. Ganito nga pala ang itsura ng semeteryo dito sa amin. At eto naman ang pinakamaganda kong mama. Medyo na-disappoint nga lang kami kasi nawala yung isang tiles niya. Kakasandal kasi yan ang mga umaakyat. Di man lang nagbibigay konsiderasyon. Basta-basta na lang itinatayo dyan. Hindi pinapansin yung mga nagagambala nila basta kumita lang. So ayun na nga, nakahiram na ng hagdan yung kapatid ko. Luckily, mabait si Manong at ginabayan niya yung hagdan sa baba. Hindi na rin kami nakabili ng magarbong bulaklak kasi ang mamahal, grabe. So simple lang kasi ayaw din naman ni mama yun. Ang gusto lang niya, basta kulay puti na bulaklak ay okay na sa kanya at sobrang saya niya na, lalo nung nabubuhay pa siya. Habang naglilinis naman ang kapatid ko dyan sa taas, ay kinakausap naman ni daddy yung anak ko. Nasaya nga daw at hindi niya naabutan ng kanyang lola.
Naalala ko pa noon, nabubuhay pa si mama, na bedridden na siya, may nikwento siya sa akin. Na wag ako mag-alala dahil maabutan niya pa ang anak ko, siya mag-aalaga at kakarga dito palagi. Ayun talagang hindi ko makakalimutan mga pangako sa akin ni mama. Biruin niyo yun, grade 10 pa lang ako, gano'n na ang sinasabi sa akin ni mama kasi gusto niya nga tumagal ang buhay niya. Kaya pag naalala ko yun, sobra pa rin talaga ako nalulungkot. Wala naman tayong magagawa eh. Hiram lang ang buhay. Kapag gusto niya nang bawiin, ay babawiin na niya. Ako lang naman ang hindi nagpapahalaga sa buhay ko. Ilang beses ko na nga bang tinangkang kitili ng buhay ko. Walang nakakaalam, si mama lang ang nakakaalam. Bago siya pahigain ng tuluyan ng sakit niya, ay siya ring nakahuli na nade-depress na ako. Sa murang edad, nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko mula 10 years old ako at hindi ko akalain na mauulit ng 14 years old ako. Nung una ay pinagsawalang kibu ko pero hindi ko akalain na mauulit yun ng 14 years old ako. Pero yun na nga, ganun talaga ang buhay. Minsan sinisi ko na rin si Lord na bakit ako, ang dami-dami naman dyan, bakit ako. Pero nagtataka rin ako bakit hanggang ngayon buhay pa ako. Sometimes I ask myself, what you really plan to me, Lord? Why are you still keeping me alive? What is my purpose in this world? I didn't just ask him once. I've asked him multiple times. Sometimes I wonder if time is just messing with me. I have a lot of trauma. It's really hard for me to calm myself down. Sometimes I feel like burdened. I know I'm not getting better. I feel like I'm getting worse. All my traumas, phobias, and anxiety are getting worse. I'm extremely sensitive. I get shaken just by a word I don't like. I feel scared every moment. So before I completely break down and cry here, I stopped the chika na. So ayun, natapos na ngayon paglalagay ng kandila. Tapos na rin kaming kausapin si mama at aalis na rin kami. Nagugutom na rin si daddy kaya nag-aya na siya lumabas. Maghahanap sana kami ng lugaw kaya lang wala kami makitang lugaw. Speaking of lugaw, di naman ako kumakain nun dati pero ewan ko ba parang nagkikrave din ako pag binabanggit ni daddy. So sa pag-iikot namin dito sa sementeryo, wala talaga kaming nakitang lugaw. Napahaba din yung lakad namin. Akala ko nga lalakarin namin hanggang tatawid eh. Joke lang. Sobrang haba talaga na nilakad namin. Hindi rin kami makasakay dun sa may kanto lang kasi baka mahuli rin ng sasakyan. Pero ayun na nga, mukhang napagod na si daddy at sakto naman may huminto na jeep kaya sumakay na rin kami. Hindi na kami nag-special, nag-jeep at tricycle na lang kami. Sabi pa ni daddy, mas makakamura pala pag nag-commute lang. Sinabi ko na yun dati sa kanya, baka nakalimutan niya lang. So ayun, napaupo kami sa may gilid at bumili kami ng palamig. Yung kapatid ko nag-aya na mag-Jollibee. Nagati sila ni daddy that time. Walang choice, pinsan lang naman, nagugutom na rin kami kaya ayun na lang. I think that's all for today's video. Natapos na naman ang ating video. Before you leave this video, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify sa mga bago updates ng mga videos ko. And don't forget to like, share, and comment. Stay positive, stay good, guys. Always God bless and all of you and never give up. Bye!